natapos natin yung nakaraan inusisa natin at tinignan yung mga talata sa banal na kasulatan na may kinalaman doon sa katuruan na napalitan na ang kautusan. At yung mga talata kung atin tinignan po natin sa konteksto, humingi po tayo ng tulong sa mga komentarista at sa iba pang mga reference na materials na kung saan ay nakita natin yung pong mga itinuturo ay tinuturo nila yung bagay na wala naman po doon sa content. Nakita po natin sa konteksto na yung pong tinuturo doon sa pinalitan na ang pagkasasacerdote, pinalitan ng kautusan, hindi po pinapalitan po yung Ten Commandments doon. Ang pinapalitan po doon ay Levitical priesthood law. Doon po sa Hebrews chapter 10, verse 9, na kung saan ang sabi, I come to do thy will, you take it away the first and establish the second. Madalas natin po naririnig po doon, yung pong will daw po doon ay, kasi nga will yun eh, last will and testament, ito raw po ay testament, ito po ay covenant, therefore kung ito ay covenant, it must be the law, and if it is the law, it must be the law of Moses, at kung law of Moses ito, it must be the Ten Commandments. Kaya, I come to do thy will, you take it away the Ten Commandments, and establish the second, which is the gospel. Yun po yung narinig natin. Pero nung atin pong tinignan yung konteksto, nakita po natin, he take it away the animal sacrifices and he established the body of Christ. Yun po yung mismong sinasabi po ng banal na salita. At doon po sa Colossians chapter 2, no? Verse 14, na kung saan ay meron po doon na wipe out, meron po doon na inalis at ipinako sa krus. Makita natin, sabi po nila, dahil nga nakakita na naman po sila doon ng handwriting of ordinances, yung pong ordinances ay law, therefore it must be the law of Moses. At yun nga, yun po yung kanilang automatic na understanding pag nakita sila ng salitang law. At umahantong doon sa specified, doon sa maliit na nakautusan na Ten Commandments. Kaya po yung inalis raw po doon, ipinako sa krus, walang iba kundi yung Ten Commandments. Pero sa atin po pagsusumikap ng ating po pag-aaral, hindi naman po pala Ten Commandments yung tinatanggal po doon, yung handwriting of ordinances. At yun po sa Greek word po nun ay kerograpon, tapos saan ito po ay mga listahan ng utang. At yun naman po talaga ang pinako ng ating, ang dahilan kung bakit napako po ang ating Panginoon sa krus. Dahil po doon sa mga listahan ng ating mga utang na dapat natin pagbayaran sa Diyos, nakakabayaran po nito ay kamatayan, ngunit ang ating Panginoon Kristo na po ang nagbayad nito para sa atin. So, tinignan rin natin yung Ephesians chapter 2 verse 15, na kung saan nakalagay naman po doon ay yung ina-abolish po. No? May ina-abolish po na bagay doon po sa Ephesians chapter 2 verse 15. At yun ay nakakala nilang law, pero ang ina-abolish po doon ay yung racial discrimination, no? Na itinatrato ng mga Hudyo laban sa mga Hintil. No? At nakita natin nung nakaraan din na nakalagay po doon, Christ is the end of the law. At nakita nila, end na, tsugi na, wala na. No, pero ang nakita po natin doon, ayon po sa tulong ni Barnes, ang sinasabi po doon ay yung motibo, yung layunin, kung bakit ibinigay ang kautusan. Ang layunin po nito ay makilala natin ang ating Panginoon. So, mayroon po tayo ng established faith para sa ating Panginoon Kristo upang maganap natin yung righteousness of God. So, yun po yung mga nakita natin sa pag-aaral. At sa puntong ito ay balik tayo doon sa pinag-aaralan ng Hebrews at ito ay nasa chapter 10. Ito ang konteksto naman ito, no? Pinapalitan na nga yung priesthood. Wala na po tayo sa ilalim ng priesthood ng mga Levita. Nasa ilalim na po tayo ng priesthood ng ating Panginoon Yesu Kristo. So, ang titulo po ng ating pong pag-aaral ngayong araw na ito ay Jesus, a Better Covenant Mediator. Ito yung kinukumpara po, yung mediatorship ng mga Levita at yung mediatorship ng ating Panginoong Yesu Kristo. At yun, sisimulan po natin ang pagbasa mula doon sa chapter 8, verse 1
ng aklat ng Hebrew. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Meron pong, inilagay ko na rin po yung Tagalog kasi pag binabasa ko po dito sa aking Bible, ay nahirapan po ako dahil medyo lumalabo na yung aking paningin. So, nakalagay po sa King James Version, sabi, "Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in heaven." Ang liwat po sa Tagalog po nito na kinuha natin sa ang Biblia, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: ang kinauuwian, yung goal, yung objective, yung purpose, ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Yung po sinasabi, ang sinasabi po ng sumulat na kanilang sinasabi ay yung sinimulan natin yung pagbasa doon sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, na kung saan ang ipinakikita rito yung comparison between the Levitical priesthood and the priesthood of our Lord Jesus Christ. Sabi nito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. So itong saserdote natin to, hindi po ito umuupo doon sa templo, sa physical templo, doon po sa Jerusalem. Ang ating dakilang saserdote, our great high priest, ay naglilingkod para sa atin doon po sa sangkalangitan.